So, good day guys. So, ngayon guys, meron tayong i-jailbreak na Xbox 360. So, ito yung Xbox 360. So, hindi ko pa nakita yung sa loob niya kung ano ang board niya. Then, ano ang mga need na requirements para ma-jailbreak natin. So, unang-una is i-identify natin kung anong board ang gamit niya. So, para makita natin kung anong mga tools needed, materials, need ba siya ng adapter. So tingnan natin kung ano ang nasa loob. So unang-una tanggalin natin tong disk drive. So yung board niya. So dito tayo ngayon sa laptop. Then titingnan natin yung board niya kung anong corona to. So meron ako dito mga guide. So ayun, nakita ko based on sa picture. So ito yung gamit na non-chip. Ito. Yan. So ito yan. Hynix o 16 MB. 16 MB na yung gamit niyang chip. So yung guide natin is hindi yung sa 4GB, yung sa 16 MB. So dito tayo mag-wirings dito. Dito sa taas, yan, diyan. Dito tayo mag-wirings ng flasher, non-flasher. So kung halimbawa naman is 4GB yung NAND niya, so dito tayo mag-wiring. So hindi siya 4GB. So kita nyo ba? Yan. So ngayon nalaman natin yung board. So 16 MB siya. So anong mga need na requirements? So need na requirements natin is resistor na 1K. So dapat meron tayong resistor na 1K. So tingnan natin kung meron tayong ditong stocks. So meron tayong stocks na resistor 1K. Yan. Then ito yung Pico Flasher. Then ito yung wirings para sa pag-dump natin. So unang-una is idadump muna natin yung firmware niya. So i-wirings muna natin yung ito, Pico Flasher. So ito para sa jailbreak na to mamaya. So wirings muna tayo. So base sa board na Corona 16 MB. So ito. So ito yung susundin natin na wirings. Yan. Yan yung susundin natin na wirings. So balik tayo dito kasi magwa-wirings na tayo. So unang-una, lilinisin natin yung mga point.
Yan para klaro. So linisin natin yan para madali ang paghinang. So lagyan natin ng flux para madaling dumikit yung mga solder. So visa guide. So mamaya ipakita ko sa visa guide. Pakita ko kung anong mga color code na iso-solder natin dito. So una is black. So dito yung black. Visa guide, dito yung black. Yan. Then brown. Next sa brown is yellow. So wag mo na yung yellow, red. So itong red. Yellow. Orange pala, orange. Orange. Then last dito na section is yellow. Yan. Then dito naman sa kabila, dito sa pangatlo, magmula dito, pangatlo, 1, 2, 3, dito. Blue at saka green. Dito sa taas blue. Dito naman green. So ayan. So linisin lang natin yung flux para iwas sa short. So tanggalin lang natin yung flux. So bago natin to saksak sa PC, so check lang natin yung wirings kung
tama ba o wala bang baliktad. So yung panglinis ko pala is isopropyl alcohol, 99% isopropyl alcohol, 90% para madaling matuyo. So ayan. So next nito, ito yung critical na part. So dapat perfect yung pagka-dump natin ng system ng firmware. So ito yung guide ko, putol siya, then putol dito. So yun yung guide ko. Yan. So check natin yung wirings kung tama ba. So black, brown, orange, yellow, red, at black. So tingnan natin kung tama ba. So punta tayo dyan. So ayan, yan yung wirings natin. So green, blue, so green, blue, yan. Then pang third point, so tama. Then dito, tama din. So flash natin yung firmware. So sa pag-flash ng NAND, so reminder, dapat walang power yung Xbox. Hindi mo siya i-on pero nakasaksak siya. Baka masira yung flasher mo. Yan, masira yan. So mamaya saksak natin yan. So ito yung connector ng flasher. Then saksak natin dun sa laptop. So ayan. Then isaksak natin yung plug. Then wag nating i-power kasi masisira yung flasher natin. So tingnan natin kung nadidetect ba siya doon sa laptop. So para mag-dump siya. So punta na tayo doon sa laptop. So dito na naman tayo sa programming. Sa programming na naman tayo. So tapos na tayo sa hardware, dito na tayo sa program. So yung program na naggagamitin natin ng pag-dump is yung GR Programmer. Yan. Grunner. So ito yung iraran natin. Open natin yan. So nadidetect yung Pico Flasher natin. Yan, nadidetect. So tanggalin natin yan. Yan, walang Pico Flasher na lumabas. So pag saksak natin, mayroong Pico Flasher. So ibig sabihin nadidetect yung flasher natin. So ngayon naman kung nadidetect ba yung board. Tingnan natin kung nadidetect ba yung board. So dito tayo sa dyan. Click natin yan, query. Klaro ba? Query. So check natin. So nadidetect yung board. Yan. Kitang-kita. So checking console flash config. Then ito yung mga configuration number niya. Then Corona. Then 16 MB. So nakikita niya yung board na Corona siya 16 MB. So ngayon is
i-read natin yung NAND para makuha natin yung madump natin yung firmware niya. So ito na. So dalawang beses tayo mag-dump ng NAND. Meron tayong backup at saka meron tayong base. So yan, nagra-run na siya. So madali lang yan kasi 16 MB lang yung memory niya. 16 MB lang yung memory. Yan, pakita ko sa inyo yung din mamaya pakita ko sa inyo kung gumagalaw ba yung doon sa board. So first dump, then second dump, then punta tayo dito. Yun. So nagpa-flashing yan. Yan, kita nyo, nagpa-flash siya. So ibig sabihin nagbasa siya ng firmware doon sa memory. Yun yung memory. Ito. Yan yung binasa niya. So success. Success yung pag-dump natin. So yan. So next, anong gagawin natin? Meron na tayong dump. So meron na tayong dalawang dump. Yung source at saka yung extra. So automatic sila nag-compare. Then meron siyang bad blocks. So ibig sabihin may sira siya pero ni-remap. So ibig sabihin ni-remap. So ang tawag doon, parang in-adjust niya na magiging okay kahit may problema sa blocks, yung bad blocks. Meron siyang nakitang bad blocks pero ni-remap. Bad blocks is remap. So none are the same. So tingnan natin kung saan niya nasi-save. So dito yan nasi-save. Yan, output. So ito na yung dump 1 then dump 2. So ngayon anong gagawin natin? So gagawa tayo ng RGH3. So ito yung isi-select natin. I-glitch 2 then RGH3. Yan. Then mag-create tayo ng cell. Tapos na tayo sa read NAND. Tapos mag-create tayo ng cell. Create cell. So create natin. Yan. So RGH3 selected, cell image created. So i-write natin yung na-create na cell doon sa memory. So i-write natin doon sa memory. Yan. So ito, nag-writing na siya doon sa memory. So mamaya tingnan natin kung anong CPU key niya, kasi kung mag-create tayo mag-create C-build tayo, hindi yan mag-create kasi walang CPU key. Ito, dito natin i-input yung CPU key. So paano natin makuha yung CPU key? So makuha natin yung CPU key doon mismo sa board, ipa-power on natin. Then i-press natin yung eject. Then doon sa monitor natin lalabas yung key niya. Pero kung meron kang LAN, i-connect mo lang yung Xbox sa LAN, then connect yung laptop sa LAN, automatic pwede siya makuha dito, get CPU key sa pamamagitan ng LAN. Pero ngayon wala tayong LAN, so ang gagawin lang natin is i-copy natin yung CPU key niya from monitor. So makita natin sa monitor, picturean natin. So yun yung gagawin natin. So okay na siya, na-create na yung cell, pero hindi pa yung sa board, yung sa jailbreak, wala pang jailbreak. So punta muna tayo dun sa board kung
maglo-load ba yung gawa nating seal. So di-display yun sa monitor na seal reloaded. So tingnan natin. So ayan na, wirings ko na. So tingnan natin kung magbo-boot siya. So i-power ko siya. Yun. Yan, tingnan nyo. Magbo-boot na yan. Yan, nagbo-boot na siya. Then magdi-display na yan sa TV. Yan. So, meaning success yung glitch natin. So, antayin na lang natin na magkuha yung CPU key. Yan, lumabas na yung CPU key niya. So, ready for jailbreak na siya. So, yan yung CPU key niya. Ito. Yung CPU key. So, yun yung kukopyahin natin. So, ngayon, magwa-wirings tayo ng glitch chip. Glitch chip ng dalawang wire. So ano yung needed natin na gagawin? Tanggalin natin to. Ito tanggalin natin. Then needed natin na tools. Ito yung wire PWG 30. So ito yung needed. Then resistor. So yan yung mga need natin. So magwa-wiring na tayo. So ngayon tatanggalin natin tong CPU. CPU holder. So number 1 pala na need natin is microscope. So ito. So need natin ng microscope. Kasi may isang part doon na di natin makita. So microscopic siya na part. So yun yung gagawin natin mamaya. So sa ngayon, tanggalin muna natin yung cover ng CPU at saka iwa-wirings natin yung mga wirings na needed. So ganito yung pagtanggal ng CPU. Yan. So natanggal na yung CPU. Babaguhan natin ng thermal. Kasi matatanggal na yung CPU. Yan. So tanggalin na lang natin. Yan, sigurado papalitan ng bagong thermal yan. So yung wirings niya, so dito tayo sa guide. Pakita ko sa inyo yung guide. So yan yung susundan natin na guide. So meron yung note, if you are performing this mode on a Corona version 3, 4, 5, 6, you will need postfix adapter. So hindi tayo version 3, 4, 5 at 6, version 1 tayo or version 2. So yung need lang natin is resistor on PLL. So ito yung PLL. Ito yung CR. Ito yun. Tsaka ito yun. So dito tayo maglalagay ng resistor dito. Kasi dito mahirap. So place a resistor on PLL. So dito tayo maglagay ng resistor. Tapos ito yung mga wirings nya. Yan. So yan yung susundin natin na wirings. So unang-una na wirings is SMC. So SMC. So saan yung location ng SMC?
is MC post. So yun yung uunahin natin. So hahanapin natin yung C3 R48, C3R48. So yun yung hahanapin natin, yung C3R48. Saan yan malapit? C3R48. So ito butas. Yan. So dito. So ito maliit to. So kailangan to ng microscope. So need natin ng microscope. So ito. So ito yung C3R48. Then ito DB3 DB3R3. So ito yung DB3R3. Yan, klaro ba? So change camera tayo. Zoom lang natin. So mayroon na siyang lid, so lagyan na lang natin ng konting flux. Yun. So medyo malaki yung wire, so need lang natin i-trim. Ayan. Then so yung connection natin, yung connection dito is papuntang post 1. So dito yan. Dyan yan.
So konting flux kasi may lead na. Then solder natin yung wire. Dinin natin ang tweezer. Yan. So, klaro ba? Then lagyan natin ng Kapton tape para hindi nagagalaw. Yan. Next naman, yung mahirap. So ito yun, dito yun. Ito yung mahirap. Maliit lang siya, din kikis-kisin, tapos may mga kapasitor na katabi. So delikado. Klaro ba? Hindi na kasi ma-zoom in. So ayaw na kasi ma-zoom in. So ito yon, dito na part. So kikis-kisin natin, then lagyan ng flux, then iso-solder natin. So ito yung part na to, yung kikis-kisin natin. To yan. So klaro ko lang sa camera. I-expose lang natin yung paglagyan ng hinang. Once na ma-expose natin, pwede na nating ihinang yung pangalawa nating wirings. Yung na-expose na, hindi siya maklaro kasi hindi na ma-zoom, ayaw na ma-zoom. So lagyan lang natin ng hinang. Yan, baliktad kasi matamaan yung kapasitor. Yun, kita nyo. So yan, dyan, yan. So medyo malabo yung camera. Zoom out natin.
So dyan yung pangalawang wirings natin. So ayan. So lagyan na natin ng kapton dyan para hindi na siya magalaw. Then lilinisin natin ng alcohol. Pati ito at saka ito. Yan. So check natin sa microscope. Malinis ba? Hindi malinis. So dito. So ayun, napakalinis na. Napakalinis na. So yung pangalawang wiring niya, PLL, na maglalagay tayo ng resistor na 1K. Yan. Kuha lang ako ng ito. So yung pangalawang wirings niya, DB3R4. So DB3R4. So hahanapin natin yung DB3R4. Magkatabi lang sila. DB3R4. Ito. So ito. Ano ba? Yan. Diyan tayo maglalagay tayo ng resistor. So check natin yung wirings kung aabot. Yan. So gagamitan natin ng shrinkable tube. Para doon sa resistor mamaya. Ay. Saan ba yung soldering lead natin? Nandito sa ilalim nagtago. So ito yun. So dito natin iso-solder yung resistor. So
So DB3R4 dyan. So 1K yan. So yan. So kita nyo. So tatago natin yung resistor para safety. Then ito naman ayusin natin. Ganyan. Para maganda yung wiring sa kalalabasan. So yun lang. Then iloload natin ulit yung cell reloaded kasi doon ako na medyo na mali. Nauna na yung dati, yun yung gagawin, yung dito yung pa yung bago. Lagi kong nakakalimutan ito. So yan, okay na yan. So lagyan pa rin natin ng Kapton tape. Yan para safety. Zoom out na natin. So yun na. So ito na. So check natin DB3R4. Ito naman doon sa may C3R48. Then ito yung ikapang-apat. Then ito yung sa panggitna. So try natin i-boot. So bago natin i-boot, lagyan natin ng panibagong thermal to. Tsaka ito tanggalin natin. Ilagyan natin ng bagong thermal.
Sorry, yung thermal natin is pang CPU. Iba yung sa pang laptop. Ito naman pang CPU. Damihan natin. Yan. Tapos ibalik natin yung lock. So naibalik na yung lock. Then ito yung wirings nya. So ang gagawin natin, babalik tayo. Saksak natin tong flasher. Yan. Then walang power yan pero nakasaksak. Then punta na tayo dito sa laptop. So ito na yung CPU key nya. So yan, nakapy ko na. So gagawin natin is try natin i-load, i-create build na walang CPU key kung anong lalabas. So gagawa lang ako ulit ng mag right seal ulit ako. Okay. Yan, create seal muna ako, then right seal. Kasi ito yung gamit ko ngayon. Then try natin create build. So walang CPU key, so walang lalabas na CPU key. So hindi siya mag-create ng bagong NAND. So ito yung CPU key nya, copy natin. Tingnan natin kung anong lalabas. Pag paste ko dyan, tingnan nyo. Yan. So try kong i-click yung create build. Yan. So automatic siya nag-create ng build. So ngayon, tapos na siya nag-create si build glitch to RGH3. So ngayon is i-write natin to. So ito na yung gagawin natin. Ito na yung glitch doon sa Xbox. Ito na yung jailbreak, write none. So nagra-write na siya. Then tingnan nyo doon sa Xbox, nagpa-flashing na yung flash NAND. So yan, antayin natin yan matapos. So madali lang yan kasi 16 MB. So pagkatapos niyan, so kanina ang nakita natin ang nagbubot seal reloaded, ngayon ang magbubot niyan Xbox na. So okay na yan, pag magbubot na yung Xbox, okay na yan. Pwede na lagyan ng mga games, tsaka kunting homebrew, then Aurora. Then pwede na siya makalaro ng mga jailbreak games, maka-download, maka-save. So no need na siya mag-disk. Yan, successful na siya. Then balik tayo doon para matry natin kung magbobot ba siya sa Xbox. So moment of truth na tayo. So ngayon, tatanggalin ko na to. Then mamaya, pag nagboot na yung Xbox, tanggalin ko na lahat yung wirings. Kasi wala na yan.
So try natin i-power on ang unit. Then doon sa monitor, sana yung pang power ko. Yun. So check power. Then mag-count tayo ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, on. Then sa TV magdi-display na yan. So meaning success yung jailbreak natin. So program na lang yung kulang. So ayun. So yun. Ganyan lang kasimple ang mag-jailbreak ng Xbox. So ayan, jailbreak na yan. So babalik na lang natin yan sa casing. Ayan. Okay na yan, oh. So guys, so successful yung pag-jailbreak natin. So tatanggalin na lang natin yung wirings niya, then ibalik natin sa box. Then okay na yan, magagamit na yan. So pwede na ma-installan ng mga games. So guys, ito na yung final natin. So na-close ko na, nalagay ko na sa casing. So ngayon, nalagyan ko na rin ng Aurora yung unit. So try natin i-boot. Santayin lang natin, nag-boot siya. Yan, nag-boot na. Then maglo-load yan ng Aurora pagkatapos ng Xbox. So once na nag-load ng Aurora, meaning jailbreak na yung unit natin, pwede na siya ma-installan ng mga games online. Pwede na natin ma-installan ng mga games. Ayan, may 2 games siya naka-install. So okay na to. Games na lang ang kulang, then pwede na siya magamit. So thank you for watching. Bye.